Alright, tuloy-tuloy lang tayo guys for our sample problem number 2. Again, under pa rin ito ng soil consistency ng geotechnical engineering. Now, so meron tayo ditong sample problem number 2. A liquid limit test conducted on a soil sample in Casa Grande Cup gave the following results. So ito yung mga test results niya, mga trials. So actually meron tayo ditong trial 1, Trial 1, trial 2, trial 3, trial 4, and then trial 5. Now, binigay na sa trial 5 yung number of lows. So of all trials, binigay na yung number of lows and then the corresponding moisture content. Alright? So, ang hinahanap lang naman natin dito is the liquid limit test. The liquid limit. Di ba sabi natin, kay Casa Grande, recall natin guys kay Casa Grande, sabi natin, malolocate natin ang liquid limit of soil. Saan na nga guys? Di ba sa 25th blow? Tama ba? 25th blows. Tama ba guys? Andyan yung ating liquid limit. So kung ano yung moisture content sa 25th blow, that corresponds to the liquid limit. Again yung corresponding moisture content at 25th blows, yun yung ating liquid limit. So sana nagigets mo guys. Ngayon kukunin natin siya guys. Ngayon, meron tayong gagamitin na graphing way, in a graphical way. Kumbaga, graphical method tayo guys. We have the semi-logarithmic graph. No? So, meron tayo dito guys, for our x-axis. Yung nasa x-axis natin, that is the number of flows. Ipa-plot lang naman natin to guys. And then dun sa ating y-axis, ando naman yung ating corresponding moisture content. Ito po yung ginagamit nating standard sa pagkuha ng liquid limit gamit si Casa Grande. Again, sa x-axis, nandun po yung number of blows natin. And then sa y-axis, nandun naman yung water content. Which, I believe, ito naman na siya, di ba? Moisture content and then the number of blows. So, ipa-plot lang natin. For trial 1, then 10 and 60. So, ngayon, asan ba yung number 10 blow natin? So, andito siya. Tama ba, guys? Kung di ako nagkakamali, ito siya, di ba? Ito, guys, tama ba? Ito yun So, palitan natin siya ng kulay para ma-appreciate mo siya. So, pero ito siya guys. And then, ang sabi natin dun guys, wait lang guys. Ang sabi, 10 daw yung blows, and then 60 ang kanyang moisture content. So, ito siya guys. Actually, ito siya, di ba? Nasa corner siya mismo, 10 and 60. Tama ba? Ito yung 60. So, nandun siya sa corner. And then, we will mark lang kung nasaan yun. So, parang ito siya guys. Tama ba guys? Next, proceed tayo sa ating number 2 trial, 19, and then 45.2. 19 ang kanyang blows. Asan ba yan? So, let's say, andito na lang yon. Tama ba, guys? And then, asan yung ating 45.2? So, ang 45.2, let's say, nandito naman siya, guys. Approximate lang ito, guys, parang nandito siguro siya, guys. Ayan. So, approximate lang naman ito, guys. Tapos, ito yung 19. Tama ba? Ayan. So, mark lang uli natin. So, ito naman yung ating trial number 2. Ayan guys. Lakihan ko lang Next, for number 3 natin, we have 23. So, parang nandito siya siguro. So, kung andito yung 25, hatiin natin siya. So, 21, 22, 23, 24, 25. So, parang nandito yung 23 natin. Tama ba guys? Ayan. So, andyan yung 23 natin. And then, we have 39.8. So, approaching to 40. So, ito yung ating So, let's say, andito lang siguro yung 39. Medyo nga lang ito, guys, tensiometer, Pinipilit niya talaga dun, di wow. Ayan. So, gusto niya talagang ipilit dun, Sige, okay na yan. Next. Mark ko lang uli, guys. Ayan. So, okay na yan. Next, ano susunod natin for trial number 4? 27. So, nasa ng 27. So, hatiin uli natin ito sa gitna. So, ito yung Ayan. So, 25, 26, 27, 28, 29. Parang mali ata tayo dun, guys. So, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pwede na yan, guys, So, nasan yung ating 27? So, parang nandito siya, guys. 7, 28, 29, 30. So, parang nandito. Iusog na lang natin ng onte. Medyo hindi scale. So, medyo tensiometer nga lang siya, guys. And then, ano daw yung kanyang corresponding water content? That is 36.5.
So, 36.5. So, let's say, andito na lang yun, ano? O, pwede na yan, guys. More on approximation lang naman yan. So, meron naman tayong way dyan mamaya. So, hindi ko na kayo spoil. Meron naman itong Caltech. Pero turo ko pa rin sa inyo. Kasi, baka familiar mo na. Diba, sir, ginamit din naman ito sa pagkuha ng mga D natin. So, yung ating mga D, D10, D60, D30. Gumagamit tayo ng mode 3-4. Yan lang din ang gagamitin natin dito. Pero kasi, guys, syempre, tinuro ko rin sa inyo yung ating yung ating tawag dito, yung ating conventional way. Next, for trial number 4, okay na. Trial number 5, we have 40 ang kanyang number of blows. So, sakto, nandito siya. And then, ang kanyang corresponding moisture content ay ilan? We have 25.2. So, andito na lang siguro yung 25.2. Tama ba yung ginawa natin, guys? Mukhang tama naman siya. Ayan, so andito siguro siya, guys, no? Ay, wait. Ito pala ng kulay. Ayan, so yan. And then, we just simply connect by the smoothest curve that we can. So, parang magiging ganito na siya, guys, no? Ayan, so yan ay that is the smoothest curve that we can ha. Ano nang sabi natin, 'di ba? Ang hinahanap dito is the liquid limit. Sabi natin, ang liquid limit ay located at the 25th blows. So, asan ba ang 25th blows natin? Tama ba ang ating 25th blows ay nandito? Asan ang 25th blow natin? Sa pagitan na 'to, 'di ba? So, parang kung ito yung 21, 22, 23, 24, 25. So, nandito siya, guys, no? So, i-mark ko lang yung 25. Ito yung 25 natin eh. So, andyan yung liquid limit natin. So, lolocate lang natin siya dyan. Diba? So, pag pinoint natin ganon, pag tinamaan, kung ano yung curve dun, guys, yun na yung kanyang liquid limit. So, ipoproject mo lang siya pa ganon. So, yun na, guys, no? Ito na yung liquid limit natin, actually. Lagyan natin ng color pink. Ito na yung liquid limit natin, guys, no? That will be our LL. Tama ba, guys? Kung ano ngayon yung value niyan, approximate value lang naman, guys. So, ilan, guys? No, kung tatansyahin natin, parang nasa gitna siya, sir. Parang nasa pagitan siya ng 35 and 40. Let's say, sa pagitan ng 35 at saka ng 40. Let's say 37. Approximate lang ito, guys. So, approximate. That is 37.5%. No? So, yun yung ating, let's say, ano sabi dito? Let's say the approximate solution. So, yun lang, guys, approximate solution. Ngayon, so ituro natin sa inyo kung ano yung kung ano yung Caltech niya, guys, para makuha natin yung exact. Kasi mamaya baka para lang ano tayo general. Kasi for example, lumabas dito sa exam ninyo. So, medyo mahirap kasi gumawa ng exam kung hindi exact value yung kailangan nating hanapin. So, in order for us to determine, medyo mahirap kasi, guys, determine kung ano yung exact value kasi nga, nag-approximate lang tayo, ginrap lang natin. Tama ba? So, kung natatandaan mo yung ginawa natin ng lesson 1 natin previously, ng ating period 1, so, yun ang ginawa natin. Tama ba? Ay, tama ba? Lesson 2 pala yun, guys, yung merong ganito din. Yung pagkuha ng mga D10, D30, D60. So, medyo mahirap siyang i-troubleshoot o hanapin yung tamang sagot kung mag-a-approximate value tayo. And even siguro kung lalabas ito sa mga assessments nyo, gamitin nyo na lang, guys, yung exact value niya. Kasi wag approximate. Kasi baka mamaya, yung choices natin magkakalapit. So, baka iba-iba tayo ng magawa. Kasi nga, approximate lang ito. So, prone tayo sa error. But sabi nga natin, even though it is an approximate value, so it is, of course, dapat malapit ito sa kumbaga malapit ito sa ating actual value. At ano nga ba yung actual value? Makukuha natin yung actual value pag gumamit tayo ng ating solution number 2. So, for our solution number 2, yung solution na malupit natin, gagamit lang tayo ng Caltech lang ito, guys, no? Caltech lang siya. So, ano gagamitin natin, guys? Gagamit tayo ng mode sa ating calculator, and then we choose number 3. Mode, then we choose stats, and then we choose log. Sa Canon, I believe log ang nakalagay, pero sa Casio ang nakalagay ay ln. No? Kasi natural logarithm yan, guys. No? Ngayon, so pag pinindot mo yung log or yung ln sa Casio, so hihingan ka na o bibigyan ka niya ng table na x and y axis. Tama ba, guys? So, yun. Sige, tama. So, ito yung x.
Ito naman yung y natin. Ngayon, ano yung ilalagay natin sa x? Ang nilalagay natin sa x, kung ano ba yung x? Ano ba yung x na to, guys? Di ba ang nilalagay natin sa x nung pinaplot natin siya ay yung kanyang blows. Tama ba, guys? So, we have, di ba? And then sa y, ilalagay natin yung corresponding moisture content ng blows na yun. Guys, paano ba yun? Di ba sabi natin, tandaan mo to guys, makinig ka dito ha. Sabi natin, yung ating liquid limit is nasa 25th blows. So, interpolate natin, hahanapin natin yung value ng liquid limit o yung value ng moisture content natin corresponds to the 25th blow. Kasi sabi natin, as per the standards ng Casa Grande, dapat yung ating daw liquid limit is located at 25th blow. So, parang ganun, interpolate natin. Hahanapin natin kung ano ba yung moisture content niya. No? So, basically, ang lalagay natin sa x, ang ilalagay natin sa x ay yung ating blows. Ngayon, asan ba yung 25th blows natin? Kung titingnan natin sa ating table, asan ba yung 25th blows natin? Di ba wala naman dyan 25th blows, pero meron tayong upper and lower limit. Ngayon, di ba sabi natin, ang 25th blows, di ba guys, nasa pagitan siya ng nasa pagitan siya ng 23 and ng 27. Di ba andyan at kumbaga somewhere here nandyan yung sa pagitan ng 23 at ng 27, nandyan yung ating 25th blows. Hahanapin natin kung ano yung corresponding moisture content niya. So ibig sabihin ang ilalagay natin, we have the 23 and then yung ating 27. Ba guys? And then ano yung corresponding moisture content na 23? We have 39.8. Tama ba guys? And then yung 27 natin, we have 36.5. So yun na guys, no? Ngayon, pag na-input mo na, you just simply press AC o CA, clear all, no? O A, pwede rin CA. And then, sa Canon, same pa rin naman yun. Ano ba na-spelling ng Canon? Ganun ba yung Canon? O double N? Isa lang. Canon. Sa Canon, we have apps. And apps, no? And then, choose 8. O regression. Regression yan, guys. And then, choose mo. Ano ba yung nawawala? Di ba ang nawawala sa atin ay yung Y? Tama ba? Kasi hinahanap natin yung moisture content. Kasi di ba alam na natin yung ating liquid limit is nasa 25th blows. Tama ba guys? O hahanapin na lang natin kung ano yung moisture content at 25th blows. So ibig sabihin, ang binigay sa atin dito ay X. Ang nawawala ay Y. So ibig sabihin, ang pipiliin mo ay yung Y hat. Tama ba guys? O for Canon, we have yung liquid limit natin ay equal sa 25Y hat. So ito ay equal sa, ano kaya ang equal ito guys? We have 38.08392%. So, ito na yung moisture content, which is specifically, yung moisture content na to pertains to the liquid limit using the Casa Grande. Nasundan, guys. Sana nasundan mo, ha? Ngayon, ay sir, paano naman kapag Canon? Ay, pagka Casio. For Casio, I believe, ship plus 1 yata yun no? Pag samahin mo, and then, you choose, I believe 8 din yata, or regression. Hindi ko alam kung 8 yun sa Casio, no? And then, or reg, tingnan mo na lang yung reg, and then, choose mo lang din yung Y hat. And then, same input, no? 25Y hat lang din siya, ha? So, yan na. Ito na yung approximate value. Tingnan mo, guys. Exact value. We have 38.08. Kung titingnan mo, guys, 37.5. Hindi naman siya nagkakalayo, no? Medyo mahirap lang kasi maabot siya dito. Gawa ng, medyo mahirap siyang tansyahin, di ba? Tingnan mo, guys, kung titingnan mo, parang nung ginrap natin siya, nasa gitna siya. Pero wala pala siya sa gitna kasi nasa 38.08 pala siya. Tingnan mo, guys, medyo malapit lang din naman. Kaya, kung ito man nilalabas sa mga assessments, exams, or kahit saan, o even sa CFE kung lalabas, use the exact value, guys. No? At makukuha mo yung exact value kapag alam mo itong Caltech na. No? Medyo mahirap kasi nga, lalo na kung malapit yung choices, no? Mas magkakalapit yung choices natin. So, medyo mahihirapan tayong i-distinguish kasi nga, nag-vary yung ating value based sa drawing natin o dun sa ating pag-graph, no? So, yun lang for our sample problem number 2, guys. I hope you learned something new. Thank you so much, guys, and see you sa susunod na problem natin.